Magandang araw, Pilipinas! Ayan. So, ano bang issue ngayon? Meron tayong babasahin dito. Ito mula dito sa Abante newspaper. Thank you very much nga pala no, sa Abante. Dati ako nagsusulat dito. Kaya lang nung panahong na-aksidente ako, nagkwento talaga. Dati kasi ako nagsusulat dito sa Abante. Nung naka-aksidente ako. At nagkaroon para tayo ng, anong tawag dito? Trauma, phobia, parang ganun. Parang nawala tayo sa earth. Nawawala na ako, guys. Pag kasi napapag-usapan yung tungkol sa aksidente, parang nagbabalik ala-ala ba? So, ayokong alalahanin. Basahin ko lang itong balita dito. Alam nyo, gumastos pala ang pamahalaan ng $13.87 o million dollars o $13.87 million o sabihin na natin 804 million noong 2023 para sa commitment fees sa mga inuutang nito sa ibang bansa dahil delayed ang mga proyektong pinupunduhan ng mga ito. At ayon sa 2023 Official Development Assistance Portfolio Review Report na inilabas ng National Economic and Development Authority o NEDA, mas malaki ng 30% ang binayad na commitment fee noong 2023 kumpara sa 2022 ng $10.7 million o $620 million lamang ang ginastos pambayad ng commitment fee. So, ang commitment fees ay binabayad ng bansa sa mga inuutangan nito para masigurong hindi makakansela ang pautang dahil hindi pa kinukuha ang pera. Hindi pa makuha ng pamahalaan ng perang inuutang dahil delayed ang mga proyektong pupunduhan nito. Ang commitment fees ay ibinayad para sa masigurong hindi nawawala ang kabuang $35.1 billion o mahigit sa 1 trilyong pisong utang. Sabi ng NEDA, malaking bahagi sa binayad ng na-commitment fees ay sa 5 proyekto lamang. Nasa $2.41 o nasa $2.41 million o halos 140 million piso ang pinakamalaking ibinayad na commitment fees para sa South Commuter Railway Project ng Department of Transportation na pinupunduhan naman ng Asian Development Bank o ADB. So, ang 1.01 million dollars o 58 milyong binayad ng commitment fee para sa second health system enhancement to address naman and limit COVID-19 under the Asia Pacific Vaccine Access Facility Project ang pangalawa sa pinakamalaking commitment fee. So, sumunod naman dito yung $1 million o sabi sa peso naman ay 58 million pesos na commitment fee na binayad para sa Malolos Clark Railway Project na ADB ang nagpopondo at delayed din ang Metro Manila Flood Management Project ng Department of Public Works and Highways na pinupondohan ng World Bank at AIB, kaya nagbayad ang pamahalaan ng $910,000 o sabihin na nating 52.8 million piso na commitment fee. So, ayan guys, no? Ayan po mga kababayan natin. Dahil dun sa mga naatrasado nating mga proyekto dito sa ating bansa, nasayang yung 804 milyong piso na atrasadong proyekto dito sa ating bansa. Napakarami talagang dapat na ayusin pa, di ba? Pag sa infrastruktura, napakarami pang dapat na ayusin ang mga kalsada natin, mga tulay, mga pier, paliparan. Sinabi pa ng NEDA na yung malaking bahagi sa binayad na commitment fee ay sa 5 proyekto lamang. So, binanggit ko na sa inyo kung ano-ano yun. At nanghihinayang tayo dahil sabi nga, uulitin ko yung sinasabi ni Vice President Inday Sara, na sabi nga niya, Filipinos deserve better. O, diba?
Talaga naman kailangan talaga natin na maging deserving naman ang mga Pilipino dun sa makukuha nating mga benepisyo mula sa mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Kumustahin natin ang ating mga kababayan? Bakit marami pang namamalimos sa lansangan? Bakit marami pang walang pagkain sa kanilang hapagkainan? Bakit marami pang naghihirap? Bakit sa kabila ng sinasabi nyo na ginagawa naman ninyo ang lahat para sa ating bansa, para sa mga proyekto, eto nga't binibigyan na kayo ng proyekto, pero pinautang na nga kayo, pero dinilay ninyo naman yung mga proyekto. Sana? Diba? Nakakalungkot, mga kababayan natin. Kasi, umaasa tayo na maganda yung ating magiging bukas para sa ating mga anak, para sa mga susunod na henerasyon. Huwag na yung henerasyon ngayon yung susunod na henerasyon. Ano ba yung papakinabangin ng ating mga kababayan sa mga susunod na taon? Isa nangyayari ngayong politika? Ano yung sabi ng mga nakakakwentuhan natin? Ay, BBM na yan. Ay, mga Marcos na yan. Hindi na yung papayag ang mga yan na umalis pa sila sa Malacanang. Totoo ba ito? Bakit naman di kayo aalis sa Malacanang? Kasi, ang kanilang mga yung hinuhubog, yung hulma ng mga Marcos ay dito sa Batang Marcos. Sino yon? Itong batang kongresista na si Congressman Sandro, na kung makangiti, akala mo'y anghel na walang kaalam-alam. Anghel na parang wala lang. Dahil ba sa hindi mo naman naranasan ang maghirap? Dahil ba sa ikaw ay pinanganak na may gintong kutsarang gamit? So ikaw ba, totoo bang ikaw ang hinuhubog ngayon ng pamilya Marcos para hindi na kayo makaalis sa Malacanang? Totoo kaya yan? Kasi, kung totoo ayaw nyo nang umalis sa Malacanang, at dyan na kayo lumaki, dahil ilang taon nga ba na namalagi kayo dyan, lalo na nung panahon ng lolo mo, na sinasabing diktador, na panahon ng martial law. Pero sa ginagawa nyo ngayon, ano bang tawag dun? Tapos, sa dami ng inyong trolls, ang binabanggit ng mga trolls ng BBM, totoo ba na destabilisasyon ang para sa mga Duterte? Wag naman nating gamitin ang matinding politika na ang nakakaawa ay taong bayan. Tama na. Tama na. O ano sabi nung iba? Sige, BBM pa kayo. Binigyan na nga natin ng pagkakataon, kahit ako mismo ang ibinoto ko si BBM. Pero sa nakikita natin ngayon, parang matinding politika. Hindi ako against sa Marcos. Kasi siya nga ang binoto ko Sila ni Inday Sara. Pero ano na nangyari sa love team nila? Nagkaroon na sila ng LQ. At sino ang natamaan ng LQ nila? Taong bayan. Hindi naman yung dalawa Taong bayan. Napapanood ko din itong mga sinasabi ni Attorney Glenn Cho. Totoo ba talaga yun na nandaya? Sasabihin siguro ninyo, ikaw, nag-ano ka pa nagtatanga-tangahan ka alam mo naman ng daya. Masakit. Masakit. Alam niyo kung bakit? Kasi ibinoto ko Ibinoto ko ang Pangulo ngayon Ibinoto ko ang Vice President ngayon Tapos, ito yung mangyayari sa ating bansa. Maharlika ba ang tawag doon? Naniniwala ako doon sa ibang mga sinasabi niya. Hindi ko naman sinabing lahat. Doon sa iba niya sinasabi. Kasi mayroon siyang mayroon siyang source Panood ko yung interview niya dito kay Cathy Bignay. Hindi naman siguro yun gawa-gawa lang nung si Maharlika. Hindi lang gawa-gawa nung Cathy. Diba?
nakakaawa ang Pilipinas, mga kababayan natin. Nakakaawa kung patuloy na matinding politika ang mamamayani dito. Ulitin kong muli ang sinabi ni Vice President, Filipinos deserve better. Maawa naman kayo sa mga magiging apo natin kung pamamalagiin natin ang matinding politika sa ating bansa. Tama na. Tama na. Yan mga kaibigan, ang ating ngayong tinalakay. Sa mga susunod pa po, marami pa rin tayong tatalakayin, no? Iisa-isahin natin yung mga mga naglalabasang issue, yung mga balita, yung mga pahayag nila, kung totoo ba na sila ang nagsabi nito, kung totoo ba yung mga sinasabi nila, makiramdam lagi tayo at maging aware sa nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming salamat po. Ako si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.